Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang pinaasa, 'di ba? Ni Senator Dante Marcoleta, itong mag-asawang Diskaya. So, malaki-laki din po ang perang nagastos ng mga Diskaya para hindi sila makulong. Pero ano yung ending? Itong si Curly, nandun sa Senado, nakakulong. Itong si Sara Diskaya, abay, sumurrender. Doon nga po sa NBI. So, ito mga minamahal, Sara surrender, not admission of guilt, but legal strategy. Sabi ng lawyer, nguk-nguk mo. Ganito kasi yan. Alam naman natin na malapit nang lumabas ang warrant of arrest nitong si Sara Diskaya. At ito kanyang asawa, silang dalawa. 'Di ba? Dahil nga po sa mga ghost project, flood control project na scams. 'Di ba? Biruin niyo yung St. Timothy. So nagsimula yan noong September 8, if I am not mistaken, sa Senate hearing na surprise witness ko ni Rodante Marcoleta. Tapos yung final act nga ni Rodante Marcoleta nun, gagawin silang state witness, 'di ba? So, to make the long story short, syempre, chairman siya ng Senate Blue Ribbon Committee. Malakas ang mga Diskaya dito kay Marcoleta. Pero ang nangyari kasi, nagpalit ng liderato, diba? Nung nag-change ng liderato, abay, mukhang dun sila nagkabuslo-busli. Diba? Tapos nagkaroon pa ng interview itong mag-asawang Diskaya at pinakita kung gaano sila kayaman. Diba? Lalo na yung controversial na payong, diba? Na binili niya yung kotse na yun, na sobrang mahal, dahil nga po sa payong. Diba? So, to make the long story short, parang si Marcoleta yung kanilang sandata before. Pero dahil nga mukhang mahina ang kalaban, diba? Abay, eto na. Oo. Naimbestigahan at napagtanto, nakita. Lalo na yung kaso ng mga Diskaya, non-bailable pa naman to. Talagang grabe, oh. Yan yung problema ng mayayaman ngayon. Kasi kung state witness ka, diba, dapat nagbalik ka ng ninakaw mo. Katulad ni Bryce Hernandez, binalik niya yung kotse. Itong mga Diskaya, ni piso walang binalik. Tapos ayaw pa ni Marcoleta na magbalik ng pera itong mga Diskaya, diba? Tapos, bigla din nating napagtanto na selective yung mga Diskaya, yung mga pinambanggit lang nila mga pangalan ng mga kongresista ay panahon ng 2022 pataas, which is sa panahon ni PBBM. So, hindi man lang nila binanggit yung mga kongresista, senador na sangkot nung panahon ni Digong na kung saan sila ay top contractor. So, medyo nagkaroon ng nagkaroon talaga ng butas sa mga Diskaya. Medyo hindi nila pinag-isipan. Diba? Itong kanilang plano. So, ang ending, sila din ang nahulog sa kanilang mga patibong. Lalo na doon sa interview, lalo na sa ginagawa ni Marcoleta. Hindi maayos yung choreography. Tama ba? Choreography. Kung sasayaw pa. Hindi maayos yung dance step nila eh. Hindi sila sabay nagwawagayway. So, ang ending, mali-mali ang kanilang mga step na ginawa. So, ngayon mga minamahal, according sa abogado ni Sara Diskaya, ang pagsuko daw po ay isang legal strategy. So, hindi niya naman inamin na siya ay guilty, 'di ba? Pero kung tatanungin naman natin, abay, bakit ngayon lang, 'di ba? Bakit biglaan? Bakit parang nagmamadali ang kanyang pagsuko? Kasi napakasimple lang. Because the warrant of arrest was about to be served. At mga minamahal, kapag alam mong may hahabol sa'yo, lalo pat alam mong may kaso ka, ang pinakamautak mong gawin at ang pinakamaganda mong gawin ay unahan mo yung sitwasyon. Hindi ka magtago, hindi ka yung ginagawa ni Bato de la Rosa para hindi ka mabidyoan, hindi ka mahanap, hindi ka damputin, unahan mo na, 'di ba? Para hindi makontrol yung narrative. Tapos ngayon itong si Sara Diskaya, mayroong pa-drama effect, 'di ba? Na kailangan daw siya ng kanyang mga kids. Diba? Kasi yung mga anak niya may sakit na ADHD. Okay, sabihin na lang natin na may sakit na ADHD ang kanyang mga anak. Pero mga minamahal, nakakaawa naman, pero hindi naman dapat maging exempted sa batas ang pagiging ina mo
kung madami kang ninakaw or kung nilimbat na pera ng kaban ng bayan. Kasi may mga ano din naman sa kulungan na, 'di ba? May mga nakakulong din naman sa kulungan na mayroong mga anak, may mga sanggol, may mga anak na PWD, may mga anak na walang-wala sa buhay, 'di ba? So, hindi 'yun magiging reason na para maawa tayo sa mga diskaya, para maging exempted sila sa batas. Kailangan nilang sumunod sa proseso. Hindi nila to kailangan takbuhan, hindi nila kailangan gumawa ng drama. May pera naman sila, ba't di sila kumuha ng katulong, diba? Kung ang iba nga nakulong, kahit walang pera, diba? Naalagaan naman yung mga anak nila. Bakit itong mga diskaya na may resource, hindi pwedeng humarap, diba? So, according sa mga legal observers, the timing says it all. Diba? Bakit ba bago makaresolba ang isang kaso, kapag nakita ng korte na sapat ang probable cause, sunod niya ng issue niyan is warrant of arrest. At sa kaso ng mga diskaya, mga minamahal, the indicators were there. So, lumakas ang ebidensya, nasulputan ang mga testigo, nagmamadaling gumalaw ang kanyang mga kampo. So, hindi to coincidence, hindi to voluntary gesture of innocence. Ito ay pag-unahan ang posibleng pagdakip. Yan yung kanilang ginawa. Hindi to pag-amin, pero ano ito? Diba mga minamahal? Tandaan ninyo, surrender equals admission of guilt. Pero surrender can mean na malakas ang posibilidad na mahuhuli ka. And let's be honest mga minamahal, kapag malinis ang konsensya mo, hindi mo kailangan pangunahan ng warrant. Hindi ka tatakbo, hindi ka magtatago, hindi ka biglang magpapanggap na kawawa. Diba? Pero sa kaso ni Diskaya, mga minamahal, yung statement niya, parang aabutin na ako. Kaya mauna na ako bago pa ako ay maabutan. Diba? Ito ang tawag dito. Ito yung narrative na pinupursue niya. Na hindi daw siya masama, ina lang daw siya, na lumalaban para sa mga anak, hindi daw siya guilty, nag-strategize lang daw siya, ako ang kaawa-awa, hindi ang complainants. Yan yung narrative na pinapalabas ng mga diskaya ngayon. Ano ba naman kasi, bakit si Maricoleta yung binigyan nyo ng ano dyan? Diba? Ng trust. Ano nangyari sa inyo? Diba? So, kung malapit ka na makulong, ang pinakamabilis na paraan dyan is maging soften ng public image mo. Diba? Na parang gusto mong makuha yung human angle na pamilya, anak, sakripisyo, yan yung ginagawa. So, para kaawaan siya ng mamamayang Pilipino. And uulitin ko, ang pagiging magulang ay hindi po dapat gawing shield para makatakas ka sa batas. Ang daming nanay sa kulungan dahil sa mga petty crimes nila. Wala din silang pera, wala silang abogado, wala silang PR team. Pero sumunod sila sa batas. Hindi sila nagbigay ng press conference na strategic move lang po ito. Pero si Sara Diskaya, di ba, may resource, may lawyer, may media strategy. Kung talagang gusto niyang protektahan yung mga anak niya, dapat noon pa, humarap na siya ng maayos. Hindi yung hintayin mo munang sumabog yung issue bago ka magpakamartira. Di ba? At saka ganito kasi pinapalabas ng mga Diskaya eh. Di ba? Bakit ba sila nahuli? Simple lang. Oh, tinanong, di ba? Binigyan ba kayo ng pondo ng gobyerno? Oo. Kompleto bang binigyan ng pondo sa inyo ng gobyerno? Oo. May papers ba? Oo. Nauna na kayong binayaran? Oo. Ngayon, bakit wala kayong proyekto? Ay, doon na sila nadali. Diba, mga minamahal? Doon na nadali ang mga Diskaya. So, nakakaawa din naman on behalf kasi may mga anak. Pero, hindi dapat maging sandata yung kanilang pagiging magulang kasi may paiyak-iyak pang nalalaman nitong si Sara Diskaya eh. Para takasan ang kanilang mga kaso. At mga minamahal, di ko lang alam kung strategy ba itong ginagawa ng mga Diskaya or talagang takot sila. So, ito yung sinasabi ng kampo niya. Kung hindi siya sumuko, baka anytime may lumabas pang, di ba kung hindi siya susuko, baka anytime may mga video pa na lumabas sa kanya na dadamputin siya ng mga pulis. At alam naman natin sa politika, sa Pilipinas, one clip, one photo, one angle, pwedeng ikasira ng career niya forever. Kaya, mautak din na pamamaraan ang sumurrender ka bago ka maaresto. Para ang narrative, ikaw ay isang responsable, law-abiding, concerned mother ko, no? Instead na nadala sa presinto, diba, hinihintay ang booking, nagpapiyansa, so inunahan niya na. So, mga minamahal, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Surrendering does not stop the case. Surrendering does not erase the charge. And also, surrendering does not guarantee freedom.
So, kung matibay ang ebidensya, matibay ang testimonya, at kung may mga dokumento, malapit ng makulong, ay makukulong ka talaga. Sabi nga, pwede mong paikutin ang narrative, pero hindi mo pwedeng mapapaikot ang batas. At yan yung nangyayari ngayon sa mga diskaya. Diba? Alright, mga minamahal, pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.